We started from scratch. Experience is the best teacher. I asked help from other breeders. We are here to promote our advocacy for natural farming so that we can have healthy chicken meat and healthy brown eggs. Yun ang ilang natutunan ko sa pagbisita dito. Dito sa Manukan ng aking kaibigan na si Christian. Mabait at syempre maasikaso. Kaya sabay-sabay nating tungayan ang farm visit na ito. Hey, what's up mga boss? I am your wandering soul AJ again for this new vlog. And andito tayo sa PTZ farm ng kaibigan natin. And we will be showing to you Plymouth Barred Rock na focus dito sa PTZ farm ng kaibigan natin. I-introduce natin mamaya. And tingnan natin yung mga technology na ginagamit niya for the development of PBR breed na heritage ng mga manok. And dito din sa farm niya, makikita natin na iba-iba pong laki ng kanilang mga sisiw. And meron din silang ibang breed na pinaparami din. So tara, introduce natin. Wandering Soul. Ang Plymouth Barred Rock or PBR ay isang American breed ng manok. Una ito nakita sa Massachusetts noong 19th century at noong 20th century naman ay naging pinakapopular na breed sa United States. Tinagurian itong dual purpose breed kasi inaalagaan ito para sa kanilang karne at ang mga brown na itlog. Ito ay madaling alagaan kahit sa kulungan o sa rangeman, friendly sa tao at higit sa lahat hindi madaling sipunin. Ito ang breed na maikukumpara natin sa Rhode Island Red or RIR kung pangingitlog ang usapan kasi nakapagbibigay sila ng around 280 eggs sa isang taon. Ito ang Plymouth Barred Rock, PBR. Boss, we are fortunate enough na andito yung kaibigan natin and subscriber din to ng channel natin. Yes. So, i-introduce natin yung isang kasamahan namin sa government service before na nag-resign para i-pursue ang chicken farming. Let's welcome Christian Anthony Romero. Yan. Yes, thank you sir. Thank you for coming and visiting our farm. Actually, our farm started last November. Hindi pa katagalan. We just started. Hindi ko rin masasabi na expert na ako sa chicken farming kasi we just started as I said. And then we started this because yung kinakain natin ng egg, yung masustansya pero hindi kasing sustansya ng brown egg na pinuproduce ng chicken na to. So kasi gusto natin, we started being health conscious individual. So why not raise our own chicken and lay their eggs organic. We started around 6 chickens, 6 chickens only, and then we let them lay their eggs and then we incubate their eggs because yung mga eggs nila, yung mga chicken pala, yung mga hens, hindi sila yung naglilimlim ng mga itlog. So we bought incubator for the eggs to be hatched. So siguro we started around magkano ba yung starting capital nito? I think we started around 30,000. These chickens lay eggs daily.
daily. So I think 250 to 280 eggs per year. day, per year. So mga boss, yung problema lang dito sa heritage chicken, yung PBR natin, Rhode Island Red, Dekalb, hindi po sila naturally naglilimlim. So kailangan natin ng brooding technology. So pwede nating ipalimlim sa mga native chicken natin, or pwede tayong gumawa or bumili ng mga incubator. Gamit ang kanilang incubator, sila ay masigasig na nagpaparami ng kanyang napiling breed. Sa kasalukuyan, meron na siyang 142 heads of PBR breed na patuloy pa rin pinaparami. Naharap man sa mga pagsubok, inaral niya ang pagpaparami at tamang teknolohiya sa pag-aalaga ng PBR breed na manok. Tara, ikutin na natin ang kanyang farm mga boss. Ito naman ang brooding pen. Yes po, tingnan natin. Mga boss, ito po yung sisiw ng PBR. Ganito po siya pag maliit pa. Ito naman 2 days old na mga sisiw. Napapansin niyo mga boss, gumagamit siya ng rice hull. Bibigay kasi ito ng init ng katawan ng mga sisiw. Yan po. Ito naman mga 3 weeks old na sisiw. PBR mixed with Rhode Island Red, European line. At ngayon naman mga boss, pasukin natin ang iba-ibang range depende sa edad ng mga sisiw nila. So guys, 1 month pa to mga boss to, mga sisiw dito. Yan po. Yan po yung bahay nila. Three months po na Plymouth Barred Rock PBR breed. Yes po. Ang ganda. PBR Plymouth Barred Rock breed. Yes. Ganda. So ito naman yung 6-month-old na mga manok. Yes po, PBR. Malapit ng mangitlog. Yes po. Yan, ba. Pamparami. Ito pala yung mga hen na PBR mga boss. Darker yung color, di ba? Maganda. Kung napapansin niyo mga boss, yung rooster na PBR, lighter yung color at saka malalaki yung kanilang comb, wattle at saka tail. Okay. So pag-usapan naman natin yung vitamins at saka multivitamins, vaccine if meron. So ano bang experience, bro? With regards to vaccine and vitamins, yung mga chickens namin walang vaccine. Kasi kung nakikita nyo naman sa the whole video ni Sir ng farm, walang katabing bahay, walang mga manok na from other farms or other houses na gumagala dito. Ito lang yung exclusive na mga manok dito sa aming manok. So hindi namin pinapatawa ng vaccine yung mga manok. With regards to vitamins, meron kaming concoction na ginagawa. FTJ, which is the fermented plant juice, and then FFJ, fermented fruit juice for their vitamins. And if magkasipon or there's something with their immune system, ginagawa namin, pinapainom sila namin ng OHN. OHN is an oriental herb nutrient. So from day 1 ng mga sisiw pa lang, pinapainom namin sa isang litro ng tubig, 2 tablespoon ng OHN. Same with the vitamins, sa isang litro ng tubig, 2 tablespoon ng vitamins, FFJ and FTJ. And then we give also our chicks the probiotic
gumagawa din kami ng probiotic. Meron kasing daming videos, daming tutorials paano gagawin nito. Yung probiotics is for their stomach, para maganda yung kain, absorption din, saka yung pagtatae nila. Ito naman yung mga gamit niya, vitamins, FPJ vitamins, OHN, sipon and ubo. Yan, IMO2, yun po. Ito naman probiotics niya, mixed of Yakult and apple cider vinegar. Yes, again. What about food? Ano yung pinapakain nila? We mix our own food, we ferment our own food. So pinapakain namin before azola, pinapakain namin corn, copra meal, soya meal for their protein, rice bran for their carbohydrates, and then we give them fish meal also. And then now we are giving them BSF, black soldier fly, yung mga larvae kasi rich in protein also. So we also add calcium if papakain namin sa mga layer hens. Yun. So mga boss, andito tayo sa breeding pens. Check natin yung mga breeds ng kaibigan natin. Okay, dito sa likod. Tara. Breeding pen 1, Light Sussex. Yan. Yung itlog po niya, pink, something pink, maliliit, parang native din. So, nag-upgrade siya ng native chicken. Yan. Maganda. Second breeding pen, Rhode Island Red. Breeding pen 3, Decalb Raw. So beautiful. And 5, yun po, Rhode Island Red European line mixed with Decalb. Ganda po, ganda. Ang gustong gusto sa breeding pen 6 PBR. Ito yung mga inahin mga boss, Rhode Island Red. Meron din silang ano dito, isang PBR. Yan. Ito naman yung bibigay sa kanila ng unfertilized egg para ibenta. Okay. O diba? Pwede ka magbenta ng meat at saka pwede ka rin magbenta ng itlog. Yan po yung buong range. Segregated yung iba-ibang laki ng mga manok. May 3 weeks, may 4 weeks, may 1 month, 2 months, may ready to lay, at saka yung nangingitlog na nakaseparate na sa
breeding pens. Yung maganda sa kanila, ang laki ng lugar nila. Kaya libre sila makapaglakay kahit ilang range pa yan. 6 eggs starting natin. Try natin sa incubator sa bahay. Tinanong din natin ang mga problema na nadaanan nila at ito ang sagot niya. For the first run nila, merong namamatay, meron ding mga eggs na hindi napipisa kasi mali yung positioning ng eggs upon incubation, kasi wala akong talagang mentor from this, so I started from scratch. So natutunan ko talaga yung kung paano sa pagpisa ng manok. So out of 50 eggs, mga 10 lang yung napisa. So there's something wrong with incubation. So I asked help from other breeders also. Nagtatanong-tanong tayo para anong problema, bakit from 50 to 10 eggs lang yung na-hatch. Mga boss, yun na lang po muna yung farm tour natin sa PBR na Manukan. And sa pagbalik natin soon, probably meron na din silang i-introduce na iba-ibang mga breed kasi on process pa. Maraming salamat sa pag-allow. And sa mga Southern Diteños, sa mga dito sa aming area, meron pong message kasama natin para sa mga gustong mag-alaga at mag-aalaga pa din ng manok. Backyard racer namin sa mga farm owners ng Southern Leyte backyard racers. Meron kaming pinag-uusapan na if we can conduct a seminar for all of us, kasi parami tayo na race ng chickens, and then hindi naman kasi natin alam kung paano talaga mag-raise ng free range chicken. Even me, hindi ko pa kabisado lahat. Marami tayong matutunan with regards to raising native chickens and then also heritage chicken as well. So, yun lang po, at saka salamat. Okay, so mga boss, sa channel na to, sa backyard racing namin, we produce our own eggs, we produce our own meat because gusto namin we can produce our own food. So that would be all. Maraming salamat po. And shout out din sa lahat ng subscribers dyan at sa mga bagong supporters. Maraming salamat. I hope may natutunan kayo sa ating farm tour dito with kaibigang Christian Anthony Romero. Yeah. May pa-bonus pa pala. At dahil uhaw na uhaw kami, may palibre silang buko. Kaya maraming salamat sa iyo, Boss Christian Anthony Romero. Mabuhay ka. Ito na po yung mga pa-shoutouts natin. Sobrang maraming salamat po. Gina,